Magandang balita naman po dahil magbababa raw ng singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Pero ang tinipid niya riyan, posibleng mapunta sa bibilhin yung asukal na nagtaas naman ang presyo dahil daw sa mataas na demand. Balitang hatid ni Julio Segovia. 2 piso kada kilo ang itinaas ng presyo ng asukal sa ilang palengke sa Quezon City. Sa Kamuning Market, ang dating 36 pesos per kilo na brown sugar, 38 na. 45 pesos naman ang kilo ng white sugar, mula sa presyo nito noong 43 pesos. Sabi nung aking supplier, kulang daw. Kulang sa supply. Pero mabili ba sa iyo ang asukal? Oo, kasi ginagamit nila sa palamig, sa puto. Pero sabi ng DTI, walang dahilan para magmahal ng husto ang asukal. Ang demand daw ay tumataas. Yun ang sinasabi. And but we do not have any supply shortage, so dapat hindi na bumalik sa dating 60 peso level. At kahit pag gumalaw ang presyo ng asukal, di raw dapat magmahal ang tinapay. Sa halip ay dapat nagmura pa. Bumaba raw kasi ng 100 piso ang presyo ng sako ng harina, ayon mismo sa record ng samahan ng mga flour miller. Kaya pinagpapaliwanag na raw ang mga ayaw sumunod sa pisong bawas presyo sa isang balot ng Pinoy Pandesal. It's now the bakers now who should give us their reasons why, para hindi lang Pinoy Pandesal, kung hindi pati Pinoy Tasty. And maybe the other branded loaf, kung pwedeng bumaba na rin. Pero ayon sa Filipino-Chinese Bakers Association, di sila nagbago ng presyo dahil 900 piso pa rin ang bili nila sa kada sako ng magandang klase ng harina. Once they reduce at the price of around 840, maski na 850, pwede na kami mag-study how to reduce the price of our loaf bread or the Pinoy Tasty. Habang ang mga consumer magtitiis sa nagmahal na presyo ng asukal, makakahinga naman sila ng maluwag pagdating sa kuryente. Ang Meralco kasi, nagtapyas ng 6 na sentimo na singil sa kada kilowatt hour. Mas maganda yung supply situation nung nakaraang buwan, kaya bumaba yung prices sa spot market. Yung pagbaba naman ng mga IPP rate, ito ay dahil sa pag-improve ng operation ng Quezon Power. Julio Segovia, GMA News.